Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal sa piging na handog niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating mailalang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang lalo natin maging matatag sa buhay pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalo naging makahulugan ang buhay sapagkat ang Diyos ay nakikilahok sa bawat pintig ng ating puso at ito ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga, ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kung ano ang buhay pananampalataya, buhay pinaninindigan sa buhay na ito at pagpapalaman din ng sa hinihingad na hinahangad nating. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagpagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain, ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel.
Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalan marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa Kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at pinapaging banal, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipahahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Pood, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya sa halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus ng taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya, at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol
kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta na po ang buhay-buhay, mga kapanalig, at malamig pa rin ang panahon. Parang Pasko pa rin, hindi po ba? Pero napakalaga kung ating mga talakayin ay taga nakagiginawa sa ating buhay at magiging malamig at kaya-aya ang ating panahon. Panahon ng buhay, ugnayan natin sa isa at tunay ngang may kapalagayang kalooban at tunay ngang hindi nababagabag sa ano pa mang mahirap at pasakit ng buhay. Oo, daran-daran tayo dyan, pero magiging magpayapa ang buhay natin sa gitna ng mga liku-likong daan ng landas ng buhay, sa kabila ng marami nating mga pinag-iisipan, pag-iisip natin, sapat alam natin, nasa panig natin ng Diyos. Itong ating mabuting balita ay dito nagtatanong, saan ba tayo papanig? Sa kadiliman ba o kaliwanagan ng buhay? Alam niyo mga kapanalig, noong pa man sa lumang tipan, ako ito na yung palagi nilang nagtatalunan. Nagtatalo-talo ang liwanag at ang kadiliman. Palaging meron silang salpukan talagang kung sino at ano ang umiiral. Masama ba ang umiiral o pawang kabutihan o nagapi na ba ng Panginoong Diyos ang kadiliman upang manatili ang kaliwanagan sa buhay? Tingnan natin kung anong takbo ng ating pumubuting balita na nangyari sa loob ng bahay dalanginan ng mga Hudyo na tawag nilang templo o sinagoga. At si Kristo ay palagi naroon sa sinagoga, talagang laman siya ng tahanan ng Diyos at upang mangaral sa mga tao. Kaya ilarawan lang natin sa isipan si Kristo na sa loob ng kanilang templo o sinagoga upang doon ay mangaral. Na ibig sabihin, ang pangangaral ng ating Panginoon sa paawang galing sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay nanggagaling sa Diyos. Ang kanyang mga tinuturo at ang lahat ng kanyang pinauunawa sa mga tao ay mayroong kakaibang dating sa kanila. Pamamaraan upang magturo, pamamaraan para ipahayag ang aral ng lumang tipan na kanyang binabasa. Ito ang nagiging daan ng mga tao pang humanga sa ating Panginoon Kristo at sasabihin lang, kakaiba yata pagtuturo ni Kristo, kakaiba ang dating, sapagkat ang kanyang mga aral nanggagaling sa kanyang puso. Magandang halimbawa, marahil ang kanyang sarili kung paano siya nananampalataya bilang Hudyo o paano niya hinaharap ang iba't ibang uri ng suliranin at hirap sa buhay at ito'y nagiging pinaninindigan niya sa buhay niya. Oo, sasabihin ng mga tao, kakaiba yata si Jesus para mangaral at magturo sa atin, di gaya ng mga iskriba na talagang kakaiba itong si Kristo. Kaya una pa lamang sasabihin, ito, bagong aral ba? O talagang iyan ang ipinangangaral ni Kristo? Tama po. Yan ang talagang ipinangangaral ni Kristo galing sa Diyos. Ito talaga ang nilalaman ng mga paliwanag ni Kristo sapat ang mga bagay nito ay ang kanyang pagiging saksi kay Yahweh. Ang pagsaksi ng isang tao sa Diyos ay napakahalaga upang maging sangkap ng kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa at upang sabihin, iyon ang pinanggagalingan ng kanyang salita at gawa nang gagaling ito sa Diyos na kanyang isinasabuhay. Kaya nakita ng mga tao na ang mga bagay nito na tuturo ni Kristo, kung di man maintindihan ng mga tao, ginagawa ni Kristo. O kung naman ang ginagawa ni Kristo at hindi rin maunawaan ng mga tao, ipinaliliwanag ito ni Kristo. Iyon ang ibig sabihin, si Kristo ay makapangyarihan sa salita at sa gawa. Hindi yun talagang iba ang dating na parang dumadagundong, matunog ang kanyang mga salita at talagang parang mayroong nangyayaring pagyanig. Hindi po ganon. Si Kristo ay makapangyarihan salita at gawa sapat kanyang mga ginagawa ay may kalakip na kanyang mga pagtuturo. Sa kanya, yun ang kanyang
kanyang likas na gawain. At kung meron man siyang itinuturo, gagawin niya yon. Kung may ginagawa siya, di maintindihan ng mga tao, ituturo niya yon. Kaya something very, very personal itong pamamaraan ni Kristo para ipahatid ang mensahe o aral ng Diyos, maayatid sa kanilang higit na pangunawa, lalong-lalo na sa kanilang puso't kalooban. Kaya ito yung batayan ng pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, ng mga alagad niyang malapit sa Kanya. Talagang kitang-kita kung paano sila nabibigani sa salita at gawa upang sabihin tunay nga si Kristo makapangyarihan sa salita at sa gawa. May pumasok na eksena sa ating mabuting balita, yung inaalihan ng masamang espiritu at pinangisay siya doon sa loob at talagang nasira ang daloy ng ritual na kanilang ginagawa sapagkat may pumasok na isang inaalihan ng masamang espiritu. May layunin ito para daigin ang ating Jesucristo, kalabanin ang kaliwanagang itinuturo ni Kristo. Siya ay nasa sakampo ng kadiliman. Heto, sasabihin natin, pagtunggalin naman itong kampo ng kadiliman na ito sapagkat inaalihan siya ng masamang espiritu at ang ating Jesucristo ay ang liwanag na itinatampok ang Diyos sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang mga ginagawa. Una, madalas sasabi natin, tinan mo, pati ng kadiliman yung kilala si Kristo. Hindi. Sapagkat ibig ng inaalihan ng demonyo, ibig ng kadiliman na tansyahin kung anong kakayahan ng kaliwanagan o kumukuha ng lakas sa kaliwanagan kung makukuha niya ang kaliwanagang padidilimin niya sa buhay. Kaya sabihin ito pakikipagtunggali ng kadiliman na baka may makuha siya upang ang kaliwanagan ay maging kadiliman sa buhay, maragdagan ang kanyang kapangyarihan. Madalas meron nangyayaring ganyan. Kung binibigay mong katuwiran sa matuwid na pamumuhay, kung ano alituntunin, papalitan yan, kukunin yan, at papalitan niya ng kadiliman, papalitan niya ng kalituhan, papalitan niya ng ibang anyo upang sabihin, mas malakas ang kadiliman, ang kapangyarihan kaysa kaliwanagan. Kaya sabihin sa mabuting balita, ikaw ang banal na mula sa Diyos, kilala kita. Sabihin inaalihan naman sa mga espiritu. Pero iba ang teknik, pamamaraan ni Kristo upang magpalayas ng masamang espiritu. At upang ito ang nangyari, upang kanyang sigawaan, talagang tingnan niya o ano yung kaya-kayanan na kadiliman, tumahimik ka. At ito ang mga salita ng ating Jesucristo. Na ibig sabihin, there's the power in the words and deeds of our Lord Jesus Christ. It gives power to everyone who hears the words and deeds of our Lord Jesus Christ. Kaya ipinapahayag ito ni San Marcos na sumulat na ating mabuting balita. Do not deny the power of Jesus Christ in His words and in His deeds. Na parang sinasabi na, mga salita ni Kristo hindi mo pwedeng pag-alilanganan. Ang kanyang mga salita hindi mo pwedeng pasubalian. Ang kanyang mga salita ay talagang totoong dumarating sapagkat mayroong pagsasabuhay na kanyang pinapahayag at kanyang pinapahayag ay tunay na nanggaling sa Diyos sapagkat ito ang kanyang mga paliwanag na nakararating sa amin at kami nakukumbinsi na totoo sapagkat si Kristo sa salita at sa gawa huwaran sa buhay. Kaya ibig sabihin may pagpapanibagong mangyayari sa mga tao. Oo nga't may kasamaan ang tao pero dinadali sa ito ng ating Jesucristo, binabago niya ang takbo ng ating buhay. Kaya ito'y napalaking hamon para sa atin. Ang salita ba ni Kristo ay nakapagpapabago sa ating pananaw sa buhay?
Meron ba itong dating na maitutuwid natin ang ating mga pagkakamali sa patay na bubuhay sa kadiliman? Meron ba itong meron ba itong lakas upang gawin natin kung ano matuwid na pamumuhay at talikuran ng mga kasamaan na may ganito ring kalakasan? Kaya ibig sabihin, how powerful is the word of the words and deeds of our Lord Jesus Christ to us, na talagang tumatanggap, nakikinig ng mga kanyang mga salita at tunay na itong isinasabuhay. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, ito ngayon ang mga tao na kanilang tinitimbang pa rin ang kanilang pagtanggap o hindi pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Nagtatanungan pa sila, ano ito, may bago bang aral si Kristo? Na ibig sabihin, si Kristo ba'y lumalabag sa kautusan ni Moises at meron siyang sarili niyang pinanununtunan o panuntunan sa buhay? Mga taong nag-aalinlangan sa kakayahan ni Kristo na nagaling sa Ama upang sila'y manindigan sa anumang pag-aalinlangan at hindi sila pumapanig sa kadiliman at sa kaliwanagan. Napakahirap noon. Di ba? Parang isang paa mo na sa kadiliman, isang paa mo na sa kaliwanagan at wala kang sariling pinaninindigan at lumalagay ka pa nga sa maraming pag-aalinlangan sa kadiliman, nag-aalinlangan ka rin sa kaliwanagan upang sabihin na ating Panginoong Kristo ng mga bagay na ito sa matuwid na pamumuhay. Hindi pwedeng gano'n, manindigan ka sa kapanig na kaliwanagan sapagkat ikaw pinanganak sa kaliwanagan, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat ikaw tinatangi ng Diyos, pinapatnubayan ng Diyos. Nasa iyo ang Diyos na dapat mong bigyan ng daan, halaga at kahulugan. Make the God in your life be powerful and in your words and deeds. The presence of God is really a reality. Kaya ito ngayon malaking hamon sa ating buong sa buong nating buhay. Ngayon, sa ganitong mga paliwanag at pahayag, lumaganap ang katanyagan ng ating Panginoon sa Kristo. Lumaganap ang mga balibalita tungkol kay Kristo, sapagkat may pinagaling siyang inaalihan ng demonyo. Kaya namangha ang mga tao upang sabihin, sino itong Kristo na ito na makapangyarihan? Para tuklasin pa nila ang iba pang mga bagay sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Ito rin malaking hamon para sa atin, marami tayong tutuklasin sa naging buhay ni Kristo. Sapagkat yan ay kaakibat ng panahong ating sinasalunga sa araw-araw. Sa marami nating karanasan sa buhay, sa marami nating hinaharap na suliranin sa buhay, who is Jesus Christ in our lives? Yan ang palagi natin katanungan, nawa sa panig tayo ng kaliwanagan sa tuwing ating tatanghal si Kristo sa aking buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagbutihin ang ating buhay pananampalataya, maituwid ang lahat ng kamalian at ang ating buhay sa kadiliman upang ating pangatawanan ng may kapangyarihan si Kristo sa tanang ating buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagpabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit
naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Ngayon, pinanindigan natin na tayo panig sa kaliwanagan ng buhay. May lakas ang Diyos sa puso't isipan natin ng bawat pintig na nagpapahayag ang kadakilaan ni Jesus. Ngayon tayo dumudulog sa Diyos, mabigyan nawa tayo ng higit na pangunawa nang tayo'y nilalang kaliwanagan, nabubuhay sa kaliwanagan. Mapuspos nawa tayo ng biyaya ng Diyos at itong ating mga kahilingan nasambit natin makarating nawa sa may kapal. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan, pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mo sa kanyang baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya ay iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus aming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Salita at gawa natin Kristo ni nakaliwanagan upang mapawi ang kadiliman sa puso't isipan. Ating ngayong awitin ang Ama namin.
Dumidya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan,
Ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay naming dakila at wagas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at sumayo rin. pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kaliwanagang dulot ng pagmamahal ng may kapal. Salamat sa Susunod Diyos. po natin ngayon ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod kalakipang ating mga panalangin. At ito rin magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecelitanis Hostia, Elaremur Hostia, Darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria. Divitam si Eterno, nobis donet in patria. Amen. Mga banali, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alimin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat litui preste fides supremum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut noque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis, iugite essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento. Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.